Hello guys and welcome back to my channel. This time I'm going to review and share to you my experience with this phone. Bagong bili ko lang to. Samsung Galaxy A06 5G. Bali na-unbox ko na siya. Please watch my TikTok channel for my unboxing. Ito yun. And kasama sa box is this one. Itong charger. Free siya. Nabili ko siya online. So, I used my remaining points sa online to get this phone. So, nakatipid tayo. Ito yun. And this phone was released last February 2025. The reason why I bought this phone is mainly for the 5G connection. Diba guys, uso na yung mga 5G sa network na unli. Sa Globe Prepaid, meron siyang 2 days na only 5G. And malakas yung 5G dito sa area namin ng Globe. So, in-avail ko yun para mabilis ma-upload ng mga YouTube videos ko from file to the YouTube channel. Kasi may iba akong YouTube channel pa na ginagawa besides from this phone review or unboxing channel. So guys, and of course, the other one is for the screen size. The screen size is 6.7 inches. Good for viewing. Pero, tingnan ninyo ang bezels. Ito. And this phone is mid-range. Parang murang mid-range phone siya. And, na-discover ko na sasabihin ko sa inyo kung pwede ba to sa Mobile Legends. Favorite game natin to pastime. Ito. So guys, speaking of the screen size, 6.7 nga. The display type is PLS LCD with 90Hz of refresh rates. So, pang mid-range talaga siya, no? So, again, sabihin ko, para ano siya, murang mid-range phone. The chipset of this phone is MediaTek Dimensity 6300, which was announced last April 2024. So, other units ng phone with the same chipsets are Infinite Hot 55G, Tecno Spark 35G, Oppo A80 5G, and others. And already upgraded with Android 15 with One UI 7. And what's good about this, pwede siyang up to 4 major Android updates. So yung front is made of glass and sa likod is made of plastic. So is the frame made of plastic also. So pag nasa harap mo yung phone, on the right side, nandito yung volume control and the power button. Yung power button is, ito na rin yung fingerprint side mounted. So, unlock natin yung phone. Lock ulit. Unlock. Yan. Okay lang yung bilis, no guys? And sa ilalim is the loudspeaker, USB Type-C, and the headphone jack. 3.5mm headphone jack. Tapos, on the left side, nandito yung lalagyan ng SIM. And this is expandable. So, pwede siyang lagyan ng SD card, micro SD card. Expandable up to 1.5 terabytes. Very good no guys. So, pwede siya isang SIM card and 1 SD card dito. Pag gusto niyo siya ng dual SIM, pwede niyo siyang lagyan ng dalawang SIM. Pero, aalisin niyo yung SD card isa. And for the camera guys ng phone, dito, we have main camera is, sa likod is 50 megapixels and the depth is 2 megapixel. Tapos yung front camera is ito, teardrop siya na style. The front camera is 8 megapixel for selfie. Yung likod na camera can take video up to 1080p 30 fps only and ganun din sa front camera. Video is 1080p up to 30 fps. So here are the samples of pictures and videos taken from this phone.
10 times zoom. Then 1 time zoom. And 2 times zoom. Ayun na nga guys, yung quality ng pictures and video, okay lang naman. Average lang siya. Not so very wow and not so very clear for you. Tama lang siya. Average lang siya for a mid-range phone. Tapos, for the night photos, kinompare ko siya sa may night mode siya tsaka na normal mode. Yung night mode niya is super bright pero noisy na siya. Same as yung isa, bright lang siya, yung normal mode sa gabi or low light. Bright lang siya, pero pag zoom mo, hindi siya masyado clear. And medyo noisy na rin siya. So, pagdating sa night, bright and noisy, and hindi siya clear pag zoom mo. Pero generally, pag halimbawa, nagpipicture ka ng building na hindi ka masyadong particular sa quality ng picture, okay naman siya. So, for the, minsan, nakaka-take ako ng picture, medyo yellowish siya. Yung ganon. Pero pag nag-try ka ulit, tas medyo nag-a-adjust siya, nag-white na siya. Pag particular tayo sa quality ng videos and pictures, hindi nyo ito magugustuhan. Pero for me, okay lang siya. Pag general lang mga picture. Mga malalaking bagay, buildings, things, ganon. Pero pag gusto nyo i-focus or zoom, hindi siya masyadong magandang quality. And for the gaming performance of this phone, surprisingly, okay siya sa Mobile Legends. Laro ko yung Mobile Legends and okay naman yung performance, no lagging. Meron kasi akong Samsung A06 na 4G version naman. Ayun, medyo delikado pag maglalaro ka ng ML. Minsan nag-lag, minsan napakabagal ng response pag nagko-control siya. So, surprisingly, okay yung Mobile Legends dito. And okay din yung performance ng phone nito. By the way guys, basta ang settings ng Mobile Legends is medium to low settings. Kasi syempre pag hinay ninyo, masasacrifice talaga yung quality ng laro ninyo. Maglalag siya or slow motion siya, yung mabagal yung response ng control. The battery capacity of this phone is 5,000 mAh. Sobrang tipid guys ng power ng battery nito. Pero medyo mabilis ang pag-drain ng battery if na-connect siya sa 5G. And gagamitin mo siya as mobile hotspot, mabilis talaga siya. Pero pag naka 4G siya, and then normal browsing, gaming, matagal yung battery life nito. So I also like the battery capacity of this phone. 5,000 mAh battery. Speaking of connection guys, sa bagong update ng Android version guys, yung connection settings nito, let's say, punta tayo sa connection. And then go to mobile networks. Sa network guys, may kita ninyo solo na si 5G preferred, LTE preferred, and 3G preferred. Diba dati guys, magkakasama sila sa isang row si 5G, LTE, and 3G. Ngayon, magkakahiwalay na sila ito. Kahit piliin mo yung 5G preferred, pag ang network sa bahay ninyo or sa location ninyo walang 5G, mag-switch siya or hahanapin niya yung next network which is the 4G. Kung walang 4G, magti-3G siya. So, kahit naka-check siya sa 5G, tas walang 5G network, mag-switch back siya to 4G or 3G, whichever is available. Wala siyang screen recording, wala siyang AI, hindi siya pwede sa eSIM. Pero meron siyang Google Assistant, yung bagong Google Assistant called Gemini. So, and ito yung on the right side is A06 5G and then A06 4G. Ito. Ang only difference na napansin ko is mas mabigat to. Mas better performance si 5G. And yung side buttons nila, kung mapapansin mo, sa likod, sa side, ito. Ifo-focus lang natin to. Ayan. Mas mataas yung home button ni A06 5G kaysa sa 4G. Itong 4G nilagyan ko na siya ng tempered glass. Ito wala pa. Ito. So, ang bagong feature pala din sa latest Android update is
Pag ginawa mo to dito sa left side, dinown mo, ito yung mga notification. Up ulit. Sa kabila naman is yung quick menu andito. Sa taas. Pwede mo naman siya, kung nasanay tayo sa dating version, pwede mo naman siya i-configure sa balik sa dating version. Dating style, kung anong nasanayan natin sa dating Android update. So, dito left side, mga notification, up and the right side. Yun. So, isa pa pala napansin ko dito sa AO6 4G, pag nag-take ka ng picture, parang it takes 2 to 3 seconds bago siya lumabas sa bago makita yung capture. Whereas dito sa 5G version, pag take mo ng picture, capture na kaagad, kita mo na kaagad siya na pwede mo siyang i-view. Again, dito medyo mabagal. It takes 2 to 3 seconds bago lumabas yung kinapture mong picture. So, ayun lang guys. I'm satisfied with this phone. Okay siya sa ML. So, first time yata na experience ko yung lower mid-range o yung isa sa pinakamurang mid-range phone na Samsung na playable, gameable na Mobile Legends and okay lang sa picture. So, parang average yung picture. And of course, the screen size, pwede siya pang nood ng mga movies and videos on this phone. So, okay na okay siya. Pangpatay oras. Kasi recently, pumunta ako sa hospital para magpa-check up. 4 hours yung waiting time ko. 2 days ago ba? 3 days ago? Buti na lang. May nilagyan ko to ng Netflix. Nakanood ako ng mga series na favorite ko. Kahit inulit ko. Matipid sa battery. Matipid talaga sa battery. Eto, while watching mga favorite mong shows. So, okay siya. Big screen. Yan. And may earphone jack siya. So, ayun guys. There you go guys. I hope you enjoyed watching and nakatulong ako sa inyo if you're going to upgrade to AO6 5G or stay ka lang muna dito sa AO6 na 4G. Ito. Or kung bibili ka ng AO6 5G or if you plan to buy a new phone which is pwede sa game and malaki yung screen niya pang watching, this is the AO6 5G. So, thank you guys for watching and see you again next time. Bye guys!